your pocket? Pagka sinasabihan ko kayo na mag-ika po maghandog, hindi ko inilalagay ang kamay ko sa bulsa nyo dahil sigurado ko baka wala akong madukot dyan. Amen! Ngunit pagka sinunod nyo ako, inilalagay ko ang kamay nyo sa bulsa ni God. Mauubusan ba si God? Hindi, because anything you give over to the Lord, He will take over. And anything you isolate from God, God will not have the power to multiply it and expand it. So if you don't give our pockets to the Lord, your pocket will be isolated, butas yan. Amen. Okay, that is faith and humility. Today, ngayong hapon na ito, may bagong mensahe binigay sa akin si God. And this is about humility, a fresh surrender to the Lordship of Jesus. Okay? Sa Ingles, kaninang umaga, Inglesero yung mga tao kay Ingles. Ngayon, Tagalog tayo. Para mas maunawaan natin, amen ba? Kababaang loob, ito ay ibig sabihin ay ang pagpanibagong pagsuko sa pagiging Panginoon ni Jesus. Maraming mga Kristiyano, alam nila na si Jesus ay Panginoon. Pero si Jesus ay hindi Panginoon ng kanilang buhay. Ang Panginoon ng kanilang buhay ay sila pa rin. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano, 50 years ka ng Kristiyano at ang Panginoon mo ay ang sarili mo, I can tell walang nangyari sa buhay mo. Pero kung ikaw ay Kristiyano, kahit 2 taon ka pa lang sa Panginoon, kung si ang Panginoong Jesus, ang Panginoon mo, progresibo ang buhay mo. Amen? Okay, so, sa ating paglakad, sa landas patungo sa pagiging kawangis ni Jesus. Diba? Our walk with God is a path of increasing surrender and trust. Ang ating paglakad na kasama ng Diyos ay lumalakad tayo sa isang landas ng paangat na pagsuko ng ating buhay at paangat din na paangat na pagtitiwala sa Diyos. Amen? Sa ating paglakad, kung tayo ay seryoso sa ating vision, sa ating quest, na maging kawangis tayo ng Panginoong Jesus, ay darating ang punto na gusto ng Panginoong Jesus na alisin natin ang ating kontrol sa Kanya. Maraming mga Kristiyano na kinokontrol nila ang Panginoon. Example, mananalangin ng pagkain. Panginoon, linisin mo ang aking kakainin. Ginawa mong tagapaglinis ng pagkain mo si God. O, tama? Tama ba ako? Pastora, paano ako mananalangin ng ating pagkain? Sabi sa Bible, when you offer your food in thanksgiving in the place of prayer, it is cleansed by the blood of Jesus. Amen? Yung iba sa atin, Lord, gusto ko magnegosyo dito, pagpalain mo, ha? Kinonsulto mo ba si God kung yun ang gusto niyang negosyo mo? May nanligaw sa'yo, hiwalay sa asawa. Kesyo, hiwalaw daw sa asawa. Hindi, hiwalay na sila, pero nagsasama pa. Lord, total, ikaw naman ay may kakayahang baguhin siya. I-bless mo, ha? I-bless mo, ha? Pwede ba yun? No way. You will be confronted by Jesus to take the control out. You don't control, never to control the Lord. Amen. Ang panawagan ng Panginoon sa atin ay mananatili. Na sinabi sa Luke 18:22, pakiano yung Luke 18:22, ito yung ating At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Amen? Ang panawagan ng Panginoong Jesus sa bawat Kristiyano, come follow me. Amen. When you come to Jesus, yan yung nag-altar call. Amen? You receive the Lord, you got saved. Pero ang pagiging Kristiyano, hindi lamang pagiging saved. Amen? Hindi ka lang na-restore. Hindi ka lang napagpala. Hindi ka lang na-deliver. That is just the beginning of your walk with God. The truth is, your destiny is to be like Him, to be conformed to the image of His Son. Amen? That is the vision for every Christian, that we may be Christ-like.
And when you are on your way to Christ-likeness, if you are serious, sabi sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love the Lord and are called according to His purpose. For those whom He predestined, He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. That is, yun ang ating goal. Hindi ko goal maging pastor. Hindi ko goal ang lumaki ang rema. Hindi ko goal ang yumaman ako. Ang purpose sa buhay ko, maging kawangis ko si Jesus. Wala nang iba. Sabi mo sa katabi mo, ang layunin ng buhay mo ay maging kawangis ni Kristo. Okay. Ngayon, paano natin malalaman na everyday, umaangat tayo sa ating surrender sa Panginoon, di ba? Kung tayo ay, sabi sa Ingles, if we are more drawn to prayer rather than promotion, if we are more drawn towards humility rather than hype, then we are on our way to glory. Sabi sa Tagalog, kung mas tayo ay naeenggan yung manalangin kaysa i-promote ang ating sarili, or sa pagababa ang loob, kaysa yung mga hype. Alam mo yun, yung promotion na, ma-hype ba? Hype. Parang si Alden, si Aldab, si Yayadab. Amen? Hindi tayo naihahanda ng Panginoon sa kanyang glory. Amen po ba? Okay. At pag sinusunod natin ang Panginoong Jesus, we set our hearts to be disciples. Hindi lamang tayo believers, hindi lamang tayo na born again, kundi magiging disciple. Disciples mean a disciplined Christian, disiplinado. Discipline, sabi mo, discipline. May disiplina. Amen. May disiplina sa kanyang devotion, sa kanyang Bible study, sa kanyang spiritual, sa Panginoon. Amen. May disiplina. Amen. Discipline, but also blessed. Amen. A disciple is committed to the work of God and the ministry. A disciple, ang disipulo ay may itinatalaga ang sarili para sa Panginoon. Ang disciple ay itinalaga ang sarili na sumunod kay Jesus kahit ano ang mangyari. Amen? Ang disciple ay yung nagagamit ng Panginoon para ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Di ba yung kinanta natin? Gusto nating mapagpala para maipakita na mayroon tayong Kristo. Amen po. Okay, sige. Ang pagbabago, mga kapatid, ay nakakatakot. It can be frightening when the Lord will transition us. Pag ang Panginoon binago niya tayo, pagka tayo ay sumusuko sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Jesus, we cannot predict the future. Hindi natin mahuhulaan kung ano ang next na mangyayari. Bibigyan tayo ng maraming sorpresa ng ating Panginoon. Amen? Why? Hindi mo na pa-predict kasi si Lord na ang tumitimon sa iyong bangka, sa iyong barko. Pagka kunwari naglalayag ka, hindi na ikaw ang titimon. Pabayaan mo na siya ang tumimon ng buhay mo. Kasi siya ang driver, siya ang Panginoon mo. Amen? And today, I just want us to learn about being more surrendered to the Lord. Hindi free from the influence of people, not even from my influence. Tingnan ninyo ako as vocal cord ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Take what you think is true and don't take what you think is not applicable to you. Amen? Kasi lahat tayo ay may indwelling Holy Spirit. Okay. Minsan, ang pagbabago, nakakatakot no? Lalo na kung hindi mo alam. Sabihin ng Panginoon sa Jesus sa'yo, doon ka, pumunta. Dito ka. Noong ako ay nagsisimulang magnegosyo, di man ako negosyante, nung malay ko sa negosyo. Di ba? Pero nung magnegosyo ako, sabi ng Panginoon, babigyan kita ng negosyo. Alam nyo, kung disciple tayo ni Jesus, Jesus Himself will train us personally by the Holy Spirit. Amen? Amen. Okay. Natuto akong magnegosyo, pero kailangan sumunod ako sa Kanya. Sabi niya, saan ako magninegosyo? Doon ka sa Isabela. Sa Isabela. Pero, follower ako ni sige, Lord. Di ba? Pagka ikaw nagsabi, go ako. Kahit sa tawi-tawi. Amen. Nakatunga nga kayo. Baka matulog kayo
Hallelujah. So, sa ating pagbabago, tingnan ko nga ang next slide. Sabi niya dito, hihilingin ng Diyos ang panibago nating pagsuko sa pagiging Panginoon ni Jesus. Kung gusto nating umangat, meron pa bang next na verse? Sapagkat kung patuloy nating sasabihan ang banal na Espiritu kung saan nating gustong pumunta, pinapabolang bisa natin ang ating kakayahang makinig sa Kanya. Gets nyo? Gets nyo? Whenever you dictate, okay, what you want to the Holy Spirit to lead you, you are neutralizing your capacity to hear from Him. And what is more important in your life is to hear from the Lord. Amen? Yun ang mahalaga sa buhay natin, makapakinig tayo sa Kanya. Sa mga desisyon natin sa buhay araw-araw. Isang maliit na desisyon, parang eroplano yan eh. Halimbawa, ito ang ruta ng Malaysian Airlines na dapat pupunta sa ano. Nagkamali siya ng kung ilang maliit na bagay. Hindi niya namalayan. Nandun na siya pala sa Indian Ocean. Na siya doon, nahulog na siya. Maliit na bagay na siya. Ganon din. Alam niyo, ang destiny natin ay nakasalalay sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw. Magkamali ka sa ite-take up mo na course, mga kabataan, parusa sa magulang mo. Lalo naman kung magkamali ka sa mamahalin mo at mapapangasawa mo, ay sos! Napakalaking pagkakamali. Habang buhay, magtitiis ka. Amen? Kaya kailangan naririnig natin lagi ang Holy Spirit. But, kung hindi nakasuko ang buhay mo sa Holy Spirit, how can you hear? Paano mo maririnig? Ang banal na Espiritu, kung magsalita, still, small voice. Paano mo madidiscern yon? Amen? So, next slide. Katulad na, okay, sige, wag muna yan. Sa umagang ito, as we navigate into the season of change, alam nyo, sa pagbabago sa ating paglakad, sa buhay, sa pagbabago na gustong gawin ng Panginoon. Alam nyo ba na gusto kayong baguhin ni Lord araw-araw? Binabago mo ako araw-araw. Di ba? Binabago tayo ni Lord araw-araw. If you are sensitive, there are things, may mga bagay na ginagawa ang Diyos sa buhay mo na binabago ka niya. Amen? So, sa ating pagbabago araw-araw, gusto kong pag-aralan natin ang buhay ni Maria. Sino nakikakilala sa inyo kay Mary? Mary, the mother of Jesus. Amen? Si Mary ay pambihirang babae. Sabi dun nung nasa lumang relihiyon tayo, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou amongst women. She is indeed blessed among women. Si Maria ay pinagpala sa lahat ng babae. Walang ibang babae na binigyan ng Diyos ng pribileyo na ipanganak sa lupa sa katawan ang kanyang anak. Amen? In fact, si Maria, bata pa siya noon, 17 years old. Pero she was full of faith, nananalig siya sa Panginoon, nag-surrender siya kay God. Yung kanyang kabataan, engaged siya kay Joseph, pero bigla siyang nagbuntis sa banal na Espiritu, ay niya tinanggap na yun, pwede siyang papatay by stoning. Dahil paano siya nagbuntis, hindi pa sila kasal ni Joseph. Amen? Pero kinausap ng banal na Espiritu si Joseph. Di ba ha? So, si Maria, siya ang matriarka. Amen? ng lahi ni Jesus. Okay? Ngayon, itong si Maria, brothers and sisters, napakapalad niya. Amen po? At ngayon, titignan natin kung paano niya ganap na isinuko ang kanyang buhay at kung paano ang ending ng kanyang buhay sa pamamagitan ng tuwi-tuwi hindi minsan lamang isinuko ni Maria ang buhay niya. Nung kausapin siya ng Panginoon, ng Diyos, ng Angel Gabriel, na magbubuntis siya, sumuko siya doon. Di ba? Anong sabi niya ang Panginoon? Ano nga yun? As your word, according to your word. Let it be done according to your word. Amen? Okay. At ang buhay ni Maria at tayo ay pareho.
Sabi mo, pareho buhay natin ni Maria. Pagtingin sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang layunin ng Panginoon sa buhay ni Maria, although walang katulad, unparalleled yung purpose ni God sa buhay ni Maria, ganun din ang layunin ni Jesus, ng Ama sa ating buhay. In two ways, tignan natin. Okay, katulad natin si Maria sa dalawang paraan. Number one, tinanggap niya si Jesus sa kanyang katawan. Di ba? Tinanggap niya si Jesus sa kanyang katawan para ipagbuntis niya. Sa Hebrews 2:5, a body you have prepared for me. Sabi ni Jesus sa kanyang ama. Yung body na yon, body ni Maria. So nung tinawag siya ni Gabriel, sabi niya, you will conceive a son. Ano ang sabi ni Maria sa kanya? Ano nga yung sabi niya? According to your word, mangyari yun sa akin. Di ba? So tinanggap niya yung word. And the word grew and became flesh and dwelt amongst us. Di ba? So, kung tinanggap ni Maria si Jesus sa kanyang katawan, tinanggap din natin si Jesus sa ating espiritu. Kita nyo? Amen? Di ba nung na-born again tayo, tinanggap natin ang espiritu ni Jesus? So, there is a union of our spirit and the spirit of Jesus. Amen? Ay, nakatawa kayo. Alam niyo yan, di ba? We are new creation. 2 Corinthians 5:17. If anyone be in Christ is a new creation. The old is past and behold, the new has come. We are a new breed, a new species of people. Dahil may nakatira na Jesus sa ating espiritu. Amen. Okay, pangalawa. Anong pangalawa? Ipinanganak ni Maria si Jesus. Okay, nung ipanganak ni Maria si Jesus sa physical body, nakita siya ng mundo. Amen? Hoy, sumagot naman kayo, tinutulugan nyo ako masama yan. Magwewelga ako, tapos na. Magwewelga ako. Kung paano ipinakita ni Maria si Jesus sa mundo nung ipanganak niya, kailangan din nating ipanganak si Jesus. Ipakita natin ang kaluwalhatian ni Jesus sa mundo. Amen? Tama. Paano yun mangyayari? Pagkatulad na natin si Jesus, mag-iisip tayo katulad ni Jesus, magsasalita tayo katulad ni Jesus. Pagka may bagyo, patitigilin natin ang bagyo. Be still. Amen. Pagka may problema, kakausapin lang natin siya. Huwag kang mamunga. Mamunga ka. Pera, lumapit ka. Bukol, matunaw ka. Katulad natin si Jesus. Di yung kaluwalhatian ni Jesus ay makikita. Naunawaan niyo ako? Amen? Alam niyo po, hindi niyo alam, minsan unconscious kayo, mamamangha kayo, but if you set your heart to really follow Jesus, ang mga salita niya ay susundan niya ng kababalaghan. Pagka meron kayo ipagpe-pray na masakit, na may sakit, meron akong ipinag-pray sa labor na may sakit. Hindi nakakakilos buong katawan. Hinawakan ko lang yung kamay, tinitherapy, nag-jolt. Amen? Sabi nung nagte-therapy, relax, relax. Hawak-hawak ko pala yung kamay. Kasi sabi ko, Lord, yung spirit ng life, ini-impart ko sa taong ito para siya ay bumangon mula sa higaang ito sa ngalan ni Jesus. That is manifesting the glory of Jesus. Pero hindi mangyayari yon kung hindi tayo nakasuko kay Jesus. Because until we have a revelation of the Lordship of Jesus, the power of Jesus will not manifest in this church, and I don't want that to happen. Nais ko na bawat salita na lalabas dito sa pulpit na ito will be manifested in your individual lives. Whether you are from Rema or not from Rema, it doesn't matter. If you believe the Lord, you will receive. Amen? So, kailangan natin sumuko sa ating kailangan natin ipanganak si Jesus. Amen? And that is the transition. Actually, pinagbubuntis natin si Jesus. Isang araw or every time, ipapanganak natin siya sa ating buhay, katulad natin ni Maria. Okay? So,
Makita natin nung ipinanganak ang anak ng Diyos, ginawa ng Ama na subject, the Son of God was subjected. He was at the mercy of a lowly carpenter and his wife. Ano ba sila? Parang subject sila. Subject si Jesus sa isang karpintero at ang kanyang asawa. Tignan muna natin ito. Next na slide. Si Jesus ay nakabalot sa kalwalhatian sa langit. Pero siya ay nakabalot din sa katawan ng mga tao dito sa lupa. Anyone who received the Lord, you have the glory of God in you. Actually, kung titignan mo, bakit ba kailangan pa ng Diyos na ideposito ang Panginoong Jesus sa kaibuturan ng ating espiritu? Para lamang maipakita siya at maluwalhati. Pwede namang gawin ng Panginoon magpadala na lang siya ng ipakita na lang niya ang kaluwalhatian ni Jesus, parang yun sa Mount of Transfiguration. Tapos tayo na mga tao, para makita na natin ang kaluwalhatian ni Jesus at mabago tayo kaagad, we will just tremble in surrender. Amen? Pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoong Diyos. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka bakit kailangan pa niyang ideposito ang binhi ni Jesus sa ating katawan? Sapagkat ayaw ng Diyos na gawin yon dahil mai-intimidate tayo. Ang gusto ng Panginoon ay through the power of Jesus in us, we will submit to Him so that He can develop our character. Amen? Ang purpose ng Panginoong doon ay para ma-develop natin ang character. Naglalayag ang aking isip. Alam niyo si Adan, nung nilikha ng Diyos, malaki na siya kaagad. Di ba? Hindi siya dumaan sa pagkabata, hindi siya pinagbuntis. Pero wala pang isang araw na deceive na siya ni Lucifer. Hindi siya na-form. Amen. Di ba? Ngayon, dahil nandyan na siya, ginawa tayo ng Panginoon, ginagamit ngayon ng Panginoong Diyos si Satanas para kinisin niya tayo at ma-perfect tayo. Kung magsasubmit tayo sa Lordship ni Jesus, magtatagumpay tayo. Kung hindi tayo magsasubmit sa Lordship ni Jesus, mawawasak tayo at mapupulbos tayo. Di ba pinag-aralan natin yon? Okay, so sige. Naintindihan ninyo Pagka hindi ninyo naintindihan, ang Holy Spirit ang magtuturo sa inyo. Okay. Biruin mo, minsan iniisip ko, actually, ang dumating sa ating espiritu is the actual presence of the Lord Jesus. We are the dwelling place of God. Kung kilala mo si Jesus, kilala mo kung sino ang nakatira sa'yo. At kung kilala mo ang nakatira sa'yo, nais mo na palabasin mo siya sa buhay mo. Ano ang kailangan lumabas? Pag-ibig. Amen? Pagpapatawad. Kabanalan. Katwiran, kapangyarihan, kayamanan, kapangyarihan. Amen? Kaya nga sabi dun sa Romans 8:26, the whole creation is groaning for the manifestation of the children of God. Alam ba ninyo kung bakit grabe na lang ang mga bagyo, ang mga lindol, ang mga tsunami? Kasi ang creation, ang nilikha ay, ang nag-groan sa English? Parang nanganganak. Gusto niyang maipanganak ang mga anak ng Diyos. Amen. Okay, sige. Ngayon, pag-aralan natin basahin natin ang Luke 2:51. Okay. Ito ay bata pa ang Panginoong Jesus. Okay? Umuwi siyang kasama nila. Ito yung nawawala siya nung nag-worship sila sa Jerusalem. Alala ninyo? Umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazaret at naging masunurin sa kanila. Amen? Okay, si Jesus, nung bata siya, masunurin siya sa kanila. Sino yung kanila? Si Joseph at si Mary ang kanyang mga magulang. Kayong mga bata, masunurin ba kayo sa inyong mga magulang? Bawal magsinungaling sa church, ha? Kung masunurin ba kayo sa mga magulang?
Di ba? So, naging masunurin siya. So, ibig sabihin, ay sinubject niya yung kanyang sarili. Imagine mo, ang Diyos, sinubject niya ang kanyang sarili sa kanyang nilikha. Siya ang tagapaglikha, pero naging masunurin siya sa kanyang nilikha, yung kanyang ama at ina sa lupa. Amen? Parang ganun din ang iglesia, makinig kayo sa akin. Alam mo ba na ang Panginoong Diyos ay subject siya sa kanyang iglesia. Amen? Ang mga layunin ng Diyos, kung walang initiative ang mga mananampalataya na ganapin ang kalooban niya, hindi mangyayari. The Lord has subjected Himself to the initiative of the church. Kung hindi tayo kikilos, hindi makikita ang Diyos at si Jesus. Kung hindi natin ipapakita si Jesus, hindi siya makikita sa mundo. Kaya napakahalaga ng role natin. Amen? Oy. Halimbawa, kung ikaw ay nasa workplace, alam ba nila na Kristiyano ka o akala nila kapareho ka lang din ng iba? Dapat iba tayo. Dapat nagniningning tayo. Kaiba tayo mag-isip, kaiba tayo magsalita, kaiba tayo manampalataya, kaiba tayo kumilos. Amen. Praise the Lord. Okay. Sige. So, kahit na ang Panginoon ay Diyos siya ay naging masunurin sa kanyang mga magulang. Okay? Okay. So, tingnan natin kung doon sa susunod na verse, tingnan natin kung paano ang pagbabago, ang punto natin dito ay si Mary, di ba? Kung paano ang transition na ginawa ni Mary para sa kanyang relationship kay Jesus patungkol sa kanyang pagsuko. Alalahanin natin, si Jesus ay kanyang anak. Sige. John 2 verse 5. 1, okay. John 2 verse 1, basahin natin. Okay. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. This is the first miracle, okay? Nang magkulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, ano ang kinalaman yon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Okay. Okay. Si Joseph ay maagang namatay. Okay? At ang nag-aruga at nagpalaki kay Jesus ay si Mary. Amen? She spent the longest time with Jesus. Okay? At dahil siya ang ina, meron siyang control sa kanyang anak. Okay. Itong incident na ito ay malaki na si Jesus. He is a mature man. Sabihin mo mga 30 years old. Di ba? 30. Sino dito ang 30 years old? Mature na. Hindi pa mature? 30 years old din, hindi pa siya mature. Okay. So, ang kasalan kasi ay 7 days ginagawa. Okay? Doon sa kanilang kultura, 7 days ang kasalan. Maghapon, magdamag, umiinom ng alak. So, ibig sabihin, naubusan na sila ng alak. Siguro, sa dami ng nagpunta, sa laklak ng laklak na naubos. Amen? Ngayon, sabi ng nanay ni Maria, dahil kamag-anak nila yung ikinasal, sabi ni Maria kay Jesus, wala na silang alak. Pansinin ninyo, never sa Bible na tinawag ni Jesus si Maria ng mother. Ina. Hindi niya tinawag ng ina si Maria. Ang tawag niya kay Jesus ay babae. May respetong, babae! Hindi ganon. Babae. Di ba respeto naman pangalang babae? Hindi binabae, ha? Babae. Okay. Okay. Sabi niya, ano ang kinalaman yon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Ano ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Okay? Subalit, nakita natin sa mga susunod na verse, sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So, nananampalataya siya na dahil sinabi niya yun kay Jesus, may gagawin si Jesus. Sabi naman ni Jesus, anong kinalaman nun kung wala silang anak? Ano ba pakialam mo? Ano ba ang pakialam ko? Diba? Ang oras ko ay hindi pa... Ano ang oras ni Jesus? Ang oras niya na simulan niya ang kanyang ministry.
sa Panginoon. There is now a transition from Jesus, the son of Mary, amen, beginning his ministry as Jesus, the Son of God. Amen? Nakita ninyo yung transition? Okay. Pero, dahil dun sa orchestration ni Mary, sinabi ng Diyos Ama kay Jesus, gumawa ka ng alak. Hindi ninyo narinig, hindi ninyo mababasa yun sa verse. But, the truth is, sabi ni Jesus, my time has not yet come. But the fact na gumawa si Jesus ng alak nung nakita niya yung 5 tapayan doon, di ba, ginawa niyang alak yon. It does not mean na sinunod niya si Mary. In fact, ni-resist niya si Mary. Sabi mo, resist. Okay? Dahil si Mary, ay inaano niya yung nanay mo ako, may influensya ako sa'yo, gumawa ka ng alak. Okay? Pero si Jesus, lagi niyang pinapakinggan ay ang kanyang ama. Wala pa, hindi pa time. Pero that time, kinausap siya ni God the Father. Kaya gumawa siya ng alak. So, it was the beginning of Jesus as the Son of God in ministry. And He is now about to leave yung control ng kanyang ina, anak ni Mary. Amen? Okay. So, sabi mo, nire-resist ni Jesus ang control ni Maria. Sino sa atin mga magulang, 30 years old na yung ating anak, kinokontrol pa natin. Parang gusto pa nating padidehin. Amen? Okay, next verse. Sa John 2:12, pagkatapos nito, ano yung pagkatapos nito? After the miracle in Cana, natapos na yung kasal. Amen? Pagkatapos nito, ay bumaba siya sa Capernaum. Okay? Kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at ang kanyang mga alagad. Binabantayan siya talaga ni Maria. Kahit saan pumunta ni Jesus, ay kasama siya. Parang, I am the mother. Amen? Mothering is not evil. It's natural for Mary. Kasi ang investment niya, ang attainment niya sa buhay ni Jesus, siya nagpalaki kay Jesus. Tama. Ayan. Mga kapatid at ang kanyang mga alagad, sila'y tumigil doon ng ilang araw. Sa Cana, sinimulan na ni Jesus ang ministry niya. Because the Father spoke to him. Di ba sabi niya nung nawawala siya di ba? Sabi niya, bakit niyo ako hinahanap? Sabi ni Jesus, don't you know that I have to be about my Father's business? Di ba? Alam ni Jesus na ang kanyang pagpunta ay para sa business ng kanyang ama nasa langit. Incidental ang kanyang family dito sa lupa sapagkat kailangan niyang magkatawang tao. Amen? Okay. So, next. Okay. So, doon mapapansin ninyo, baba muna, na kahit saan pumunta si Jesus, sinusundan ni Maria. Parang kumbaga sa bata, halimbawa yung anak mo, si Zion, maging artista. Ikaw ang stage mother. So, susundan mo. Yan, ganyan ang ginagawa ni Maria kay Jesus. Pero alalahanin mo si Jesus, 30 na. Okay? So, tingnan natin. Yung pag-control ni Jesus sa kanya ay tumitindi. Sige, tingnan natin yung sinulat ko dyan. Next. Before the Lord bring us into a new phase of His will, He must dismantle the sense of attainment that often accompanies our old relationship with Him. Para kay Maria, nanay mo ako, kailangan sundin mo ako. Pero, may transition na ginagawa si God. At hindi yun alam ni Maria. Okay, next. Sige. Ganito ang nangyari sa Israel. Alam niyo po, brothers and sisters, kung hindi natin alam kung ano ang goal natin sa iglesia, pupunta lang kayo dito religiously, Sunday in, Sunday out, cell group. Pero ba't kayo pumupunta sa church? Tanungin ko nga kayo. Dahil sa sagip, I don't think so. Nagpupunta kayo dito dahil alam ninyo, nandito ang Panginoon. Tama? Sinasagot ang panalangin nyo. Amen? Nakakatagpo tayo ng kapayapaan at kagaanan ng loob. Nakakaniig natin, pero hindi yun ang ending. Yun ay proseso. Ano ang end goal natin? Maging katulad tayo ni Jesus. Amen?
Ngunit yung pag-anga, tayo ay aangat ng aangat. Sa ating pag-angat, parang kumbaga grade 1 ka, mag-step ka ng grade 2, iwanan mo yung pagka-grade 1, maging grade 3 hanggang sa maging high school ka, iwanan mo yung mga bagay na childish. Amen? Hindi ka na magiging childish kasi paangat ka na ng paangat, hindi po ba? Okay, ganito ang nangyari sa mga taga-Israel. Ngunit ang Israel na nagsusumikap sa katwiran sa pamamagitan ng kautusan, ang Israel naman noon ay naghahangad na maging matuwid sa harap ng Diyos. Pero ang kapamaraanan nila ay sa paggawa ng law. Pero hindi yun ang katwiran ng Panginoong Hesus. Ang katwiran ay ang pananampalataya kay Hesus. Hindi sa paggawa. Nalito kayo lalo. At hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusang iyon. Di ba? Not according to the law, but by grace, through belief, through faith in Jesus. 9:32. Ngunit, bakit? Sapagkat hindi nila pinagsikapan iyon, batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. Sila ay natisod sa batong katitisuran. Ang ganda nito sa English, sige, doon sa Amplified. 9:31 sa Amplified. And Israel, who seemed so interested in reading and talking about what God was doing, missed it. How could they miss it? Because instead of trusting God, they took over. They took over control. Amen? Next. They were absorbed in what they themselves were doing. They were so absorbed in their God projects that they didn't notice God right in front of them like a huge rock in the middle of the road, and so they stumbled into Him and went sprawling. Kung tayo ay nakafocus sa mga God projects natin, instead kay God, sabi natin, if we follow Jesus, He will lead us into the fullness of His presence. Pero kung ang sinusunod natin ay yung relihiyon natin, amen? Tamang mag-attend ng cell group, mag-attend ng Bible study, mag-attend ng worship, pero hindi yun ang ending. Amen? Yun ay part ng process. Okay, so, pagka may binabago ang Lord sa atin, meron siyang inaalis sa buhay natin. Okay, sige, tingnan natin uli si Maria. Next. Dito sa nakita natin na si Maria, ay hindi niya nare-release yung control niya sa Panginoong Hesus. Parang nahirapan siya na hayaan ang Panginoong Hesus sa kanyang ama na nasa langit. Okay? Sa Mark 3:20, at pumasok siya sa isang bahay, at muling nagkatipon ang maraming tao, kaya't sila'y hindi man lamang makakain. Remember, when Jesus started the ministry, siya ay nagpapagaling ng mga may sakit at nagpapakain. Kaya kahit saan siya pumunta, maraming tao. Amen? Okay, dahil maraming may sakit. Meron pa nga yung nandun sila sa loob ng bahay, binakbak ang kisame para lang mailaglag yung may sakit. Tama? Okay, next. Sa 21. Nang mabalitaan iyon ng kanyang sambahayan. Sino ang kanyang sambahayan? Mother, brothers, and sisters. Amen? Lumabas sila upang siya ipigilan sapagkat sinabi ng mga tao, wala siya sa kanyang sarili. Okay? So, dahil ang Panginoong Hesus ay nandun na sa ministry, alam nyo, medyo mahirap din ang sitwasyon. Kasi noon, ang kaligtasan ay sa paggawa ng kautusan. Ang ini-introduce ng Panginoong Hesus, wala kahit sino man sa atin na makakaganap ng kautusan. 10 Commandments, 1-10. Walang taong makakagawa nun. Kaya, para ikaw ay maligtas, hindi mo na kailangan gawin yung kautusan. Manampalataya ka na lang kay Jesus. Pero ibig bang sabihin, thou shall not kill, you kill? Hindi. Sapagkat kung tinanggap mo si Jesus, hindi mo gagawin yon. Amen? Amen. By faith, not by works. Amen. Okay. So, sabi dun sa English, they wanted to take custody of Jesus because He has lost His senses. Nababaliw si Jesus, kaya gusto nila dakpin, yung itago. Parang ang mga sabahay, nandun si kuya mo, may na naman ang pinipreach doon, puntahan natin at kunin natin siya because he has lost his mind. Totoo ba na nawala sa isip si Jesus? Nawala sa hindi. Kaya sila naggaganon dahil nawalan na sila ng control kay Jesus.
Amen? At maraming gustong gawin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Pero gusto pa rin nating kontrolin ang buhay natin. At pagka sinabi ng mga kamag-anak natin, nung ikaw ay nakakilala kay Jesus, nako, nasiraan na siya ng ulo, na weird. You and me against the world. Diba? Born against na yung ating kamag-anak. Nasira na ang tuktok. Diba? Bakit? Nawalan na sila ng control sa atin because we have allowed the Lord Jesus to control our lives. Amen? Pero iba rin yung ikaw, kinokontrol mo naman ang kilos ni Lord sa buhay mo. Amen? So pagka sinabi natin, we have to do a fresh surrender to the Lordship of Jesus. Amen? Marami sa atin nire-resist natin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ito, niresist ni Jesus yung pag-control sa kanya ni Mary. Ang nangyari, naging aggressive lalo si Mary na i-control si Jesus. Bakit? Feeling niya, obligasyon niya si Jesus. Amen. Ako nagpalaki dyan, anak ko yan. Ang influence ko sa kanya, hindi po pwedeng mawala. Kailangan kontrolin ko siya kasi nawawalan na siya sa sarili. Pero hindi alam ni Mary ang ginagawa ng Panginoon kay Jesus. Amen. Okay. So, next. Nang mabalitaan iyon ng kanyang ina at ng kanyang Nang mabalitaan iyon ng kanyang sambahayan, lumabas sila upang siya'y pigilan. Sige, next. Wala siya sa kanyang sarili. Amen. Okay. Doon sa pagkatinuloy natin ang pagbasa, doon sa 3:31, sabi natin, lalong naging agresibo si Mary. Dumating ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid na lalaki. At nakatayo sila sa labas, nagpasugo sa kanya at siya'y tinawag. Okay. So, maraming meeting si Jesus. Dumating na naman yung mga kapatid niya, kasama na naman ang nanay. Yan mo, stage mother, no? Okay. Nakaupo ang maraming tao sa palibot niya at sinabi sa kanya, nasa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid at hinahanap ka. Amen? So, parang sinasabi ng mga kapitbahay nila, nandito si Jesus, maraming tao nakapaligid sa kanya, nandito si Mary. Parang sinasabi, oy, merong tao, there is someone here. Merong isang tao dito na mas importante kaysa sa ginagawa mo ngayon. Halimbawa, sabihin natin, nagpipreach si Jesus. Nagpapagaling ng may sakit. Biglang dumating ang mga magulang. Sinabi ng mga nakapaligid kay Jesus, nandyan ang nanay mo at mga kapatid. Parang sinasabi nila, iwanan mo muna yung ginagawa mo kasi mas importante sila sa iyo. Mas importante sila kaysa yan sa ginagawa mo. Di ba? Gets nyo ako? Okay, next verse. Sumagot siya sa kanila, sino ang aking ina? At ang aking mga kapatid? Tinignan niya ang mga nakaupo sa palibot niya at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Amen? Next. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at ina. Ano kaya ang damdamin ni Maria? Kung kayo si Mary. Sakit, di ba? Grabe naman si Jesus. Wala man lang siyang pakundangan sa puso ng kanyang nanay. Di ba? Ganyan ang mukha niyo lahat. He's so cruel. Amen? Si Jesus ba yun? Next verse. Ito yung fulfillment ng prophecy ni Simeon nung i-dedicate si Jesus sa temple. Sabi niya, at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. A sword will pierce your own soul so that the thoughts of many shall be revealed. Anong ini-reveal ni Jesus kay Maria? Anong ini-reveal niya? Ini-reveal niya. Once again, next na verse. Jesus Christ surgically and
mercifully removed from Mary the stronghold of control. Hindi niya mapalaya si Jesus na gawin ang kalooban ng kanyang ama. Dahil pinipilit niya siyang kontrolin. Amen? Sipin ninyo, kayo na mga magulang, paano nyo? Pagka sila ay mga wala pang sariling meron kayong influence. Kasi si Mary, ang thinking niya, pinalaki ko yan. Lumaki siya sa influence ko. Di ba? Ako ang nag-nurture dyan. So, dapat lang na anuan ko siya. I-secure ko yung niya kasi nawawalan siya ng isip. Di ba? Pero hindi. Meron ng higher na calling ang Panginoong Jesus na kailangan niyang ganapin na ang pagkokontrol ni Mary ay hindi makakatulong kay Mary at hindi makakatulong sa kanya. Amen! Okay, next, Hindi ko yan alam i-Tagalog eh. Sige nga, buong abag na pinutol ni Jesus mula kay Maria ang kuta ng kontrol. Parang pangit, no? Pangit. Sige na, next. Sige, basahin natin. The more we set ourselves to control another person, the less intimate we can be with them. Tama? Mas kinokontrol natin ang tao, mas lalayo sila. Hindi tayo magiging intimate sa kanila. Amen? Kaya ang asawa, lalaki o babae, kinokontrol nyo ang asawa nyo, lalo yang laalis, lalo yang lalayo sa inyo. Amen? For, intimacy is found in vulnerability and surrender, not in control. Amen? Kaya ang mga tao din sa church, nagtataka lang ako dito sa mga ibang church, kinokontrol nila ang mga tao. Ang hindi ko maintindihan, yung mga tao, sunod pa rin ng sunod. Ito ibota nyo. Ito gawin nyo. Kita nyo yon? Di ba? Pag-pray natin na lalo silang ligligin ni God para makita nila ang katotohanan at kalayaan. Amen? Hallelujah. So, naintindihan nyo yan sa Tagalog. Mas lalo natin kinokontrol ang mga tao, mas lalo. Sige, tingnan ko nga kung itinagalog. Habang kinokontrol natin ang tao, lalo silang hindi lumalapit sa atin sapagkat ang pagiging matalik ay matatagpuan lamang sa kahinaan at pagsuko, hindi sa kontrol. Amen? Magaling Tagalog ko dyan, parang Tagalog Ilocano. Next! Okay, so nakita natin na ang Panginoong Jesus ay kinat niya kay Mary yung control ni Mary sa kanya. This is John 12:26. Sabi ng Panginoong Jesus, paano kung susuko ako at susundin ko ang Panginoon? Napasyadong uncertain ang buhay ko. Halimbawa, meron kang ka-live-in. Halimbawa lang, hindi ko sinasabing meron dito. Praise the Lord sa Rema, wala. Amen. Sister, iwanan mo na yan kasi nabubuhay ka sa kasalanan. Pastora, sino na po ang magpapakain sa amin ng mga anak? Kanino ka nagtitiwala? Sa tao o sa Diyos? Kanino ka susuko? Amen? Kailan maaayos ang buhay mo? Di ba? Ano ang kinabukasan mo? Ano ang destiny mo? Kung inaabot ka sa ganyan na kalagayan mo, makabagin ang Diyos. Siguro, pagka mamamatay ka na, kung may pagkakataon ka pa, patawarin mo ako, Panginoon. Patatawarin ka pa rin ni God. Makakarating ka pa rin sa langit kasi siya ay Diyos na mabiyaya. Pero, na-miss mo yung lifetime mo, na ma-enjoy mo ang presence ni Jesus at ma-experience mo yung exhilaration kung paano niya baguhin at pagandahin ang buhay mo. Hindi mo na ma-enjoy yun. Di ba ang sarap ng naglilingkod sa Panginoon? Sabi niya doon sa John 12:26, kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, ay dapat sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay nanaroon din ang lingkod ko. Kung ang sino man ay maglilingkod sa akin, siya'y pararangalan ng Ama. Alam ba ninyo kung anong ibig sabihin ng pararangalan ng Ama? Alam niyo ang ibig sabihin nun? Sabi niya, nung Friday prayer meeting, may word si God sa amin, nung nagpe-pray kami. Sabi niya, I am the God who is present. Present. Hindi siya absent.
Kaano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, nagagalak ka man, present siya, nakikigalak siya sa'yo. Malungkot ka man, kasama mo pa rin siya. Hindi mo siya maramdaman, nandun pa rin siya. Dumadaan ka sa apoy, kasama mo pa rin siya. Amen. Kung nag-surrender ka ng buhay mo sa Kanya, obligasyon niya na ingatan ka. Ang ibig sabihin ng pararangalan ng Ama ay ganito. Paano natin pinaparangalan ang Diyos? Pagka ang Kanyang salita ay ating sinusunod. Tama. Sabihin ng Panginoon, ikaw ay magpatawad, nagpatawad ka, pinarangalan mo siya. Amen. Pag pinarangalan mo siya, pararangalan ka. Amen. Paano mo pinarangalan si God? Sinunod mo ang Kanyang salita. Oh. Ngayon, dahil sinunod mo ang Kanyang salita, pararangalan ka niya. Pagka naman nanalangin ka at nagsasalita ka sa Kanya, gaganapin niya yung sinabi mo. Amen? Amen? Alam nyo, sa buhay ko, lagi akong namamangha. Sobra akong namamangha. Minsan, oras-oras yata namamangha ako sa ginagawa ni Lord sa buhay ko. Grabing pabor. Alam mo yung inisip mo pa lang, na parang nasa tip lang ng bibig mo, hindi mo nasabi, sana. Sana may ano. Biglang may darating na ganun. Lord! Saan galing to? Amen? Parangal yun ng Ama. Kaya nga, walang imposible sa Diyos kung tayo ay nakasuko sa Kanya. Alam nyo, kung isinusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, obligasyon niya ang buhay mo. Pero anumang bagay na hindi mo yun isinusuko sa Kanya, wala siyang pakialam doon. Pagka nagbibigay tayo ng ating ikapo at saka handog, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, bahagi ito ng kinita ko, pakialaman mo, sapagkat kung ako lang, hindi ko yan mapaparami. Pero kung ibibigay ko yan sa'yo, mapaparami mo. Pag ibinigay ko sa'yo ang aking mga anak, Lord, bigay ko sa'yo ang aking mga anak, amen, ihahandog ko sila, maglingkod sila lahat sa'yo. Anong gagawin ni Lord sa mga anak mo? Lalaki sila. May kahihinatnan ang kanilang buhay. Magkakaroon sila ng banal na takot sa Diyos. Maglilingkod sila sa Panginoon. Magiging kalwalhatian nyo sila. Kaysa yung pinipigilan ninyo sila. Amen? Nagtitipid. Diba? Oh, next. Pero mo, kung kasama mo lagi ang Panginoon, diba? Okay, so pararangalan ka niya. Next. Okay, next. Babala! May babala. May babala. Caution. Di ba ano ang caution sa Tagalog? Di ba babala? Warning. O anong warning? Babala. Oh. O kaya, hindi naman pwedeng warning, pakiusap. Hindi. Di ba? Babala. Oh. Ang panibagong pagsuko kay Jesus ay hindi dahilan para magrebelde o hindi magpasakop sa iglesia. Amen? Kasi may mga members na, kinausap ako ni Lord hindi na daw ako kailangan mag-attend ng cell group. Huh? Amen? Hindi yun totoo. Iba ang nagsabi yun sa inyo, hindi espiritu ng Panginoong Jesus, espiritu ng Diablo. Bakit? Di ba sa Pilipinas, meron tayong national government, meron tayong mga cities, may mga municipalities. Ang smallest unit ng ating governance ay ano? Barangay. Di ba may barangay captain? Local government units, LGUs. Sa kaharian ng langit, ang LGU ay ang church. Amen. Local government unit ng Kingdom of God. Kailangan magpasakop kayo doon. So, hindi porke sinuko ko ang aking boy sa Panginoong Yesus, kinakausap ako ng Holy Spirit. O baka ibang espiritu ang kumakausap sa iyo. Amen? Next. So, lahat ba dito ng mga nandito nagpapasakop? Yung mga taga-sagip ba ng mga estudyante nagpapasakop kay Sweet? Yun, no? Di ba? Nagpapasakop ba kayo kay Sweet? Ha? Opo, yan, lahat nagpapasakop, Sweet. Wala ka nang masyadong trabaho. Okay. Ano ang katapusan sa istorya ni Maria? So, nakita natin yung pag-release ni Maria ng control kay Jesus.
sapagkat tinatawag na siya ng kanyang ama. Nagsimula na ang ministry niya, nasaktan siya. Hindi po ba? Tingnan natin kung ano nangyari sa istorya ni Maria. Matatapos na tayo. Sa Acts 1:14, basahin natin. Sama-samang itinalaga ng lahat ang mga tao ang kanilang sarili para sa pananalangin. Wow! Sino dito ang nagtalaga ng kanyang sarili sa pananalangin? Sino? Taas ang kamay. Wala yatang isa nagtalaga ng kanyang sarili. Sister Linda Francisco, yan, okay. Kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. Wow! Na-born again sila. Amen? Dahil inirelease nila si Jesus, sila rin ay nakinabang sa ministry ni Jesus. Amen? Noong una, walang mananampalataya. Noong panahon na nabubuhay si Maria, amen? Not until napako ang Panginoong Jesus sa krus. Amen? So, tingnan natin. Tingnan natin yung mga susunod na pinatunayan ni Maria na siya ay aliping nakatali, a bond slave. Ang ibig sabihin niya sa Tagalog, a bond slave of the Lord Jesus. Alam niyo ba kung tayo ay sinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon, ang Panginoon ang nasusunod sa buhay natin. E paano ako susunod, Pastora? May salita ang Diyos, may banal na Espiritu. The Word and the Spirit working together to guide you. Kaya hindi ka pwedeng Kristiyano na hindi nagbabasa ng Bible. Hindi ka rin pwedeng Kristiyano na hindi nananalangin. Amen? Kailangan yon. Alam mo ba, kaninang umaga nung nag-ano ko, Lord, bakit ang daming mga Kristiyanong paling? Paling. Tingnan mo ang buhay. Wala kang makita. Actually, parang kung mabuhay sila, para din silang tagamundo. Hinahabol sila ng mga nangutang sa kanila. Di ba? Nagsusuray-suray sila sa kalsada, nagdadrugs, umiinom ng alak. Walang ipinagkaiba sa mundo. Alam mo ang sabi ng Panginoong Jesus sa akin? Tamad. Ayaw nilang, they are not seeking me. Available ang Biblia. Available lagi ang Holy Spirit. Pero tamad. Ang oras nila napunta sa Dota, napunta sa trabaho, napunta sa teleserye, napunta kay Aldab, Yayadab. Napunta sa kung saan-saan, walang natira para makipagniig at makipag-usap sa Diyos. Tama ako? Kung ako na lingkod ng Panginoon, kailangan kong maghanda ng aking ipipreach dito, linggo-linggo, sa prayer meeting. Kailangan ko lagi akong nag-aaral, lagi akong nagbabasa ng libro. Minsan, merong temptation sa akin na mag-relax. At pagka ako'y nag-relax, halimbawa, nanood lang ako ng Forevermore dati. Wala na, kaya mamaya manunod ako ng Everyday I Love You. Grabe si Alden, no? Hallelujah, ikaw nga Alden eh. Diba? Minsan, pag binabalikan ko, minsan si Pas, napapa-extend kami na manood din ng, ano ba yon? Pangako sa'yo. Sabi ko, bakit ako nanonood nito? Sayang oras ko. Agad na, kaya ako na manood niyan. Ayoko niyan. Amen. Kailangan, disciple is discipline. Amen. Hindi ka pwedeng maging disciple. Kanino mo isusuko yung sarili mo? Hindi mo kilala ang pinagsusukuan mo. Isusuko ko ang aking sarili sa Panginoong Hesus. Ni hindi mo alam ang kapamaraanan niya. Ni hindi mo alam ang kanyang salita. Ni hindi mo kabisado ang boses ng Holy Spirit. Paano mo isusuko ang buhay mo sa kanya? Nga. Kaya ang tendency mo, dahil tamad ka, isusuko mo na lang ang buhay mo sa tao na gustong mag-control sa'yo. Diba? Kaya ang daming tao sa relihiyon. Amen. Pinakamalaking recruiter ni Satanas sa impyerno, relihiyon. Bakit? Tamad. Ayaw nilang aralin, ayaw nilang makipagniig. The person that Jesus we receive, the actual person of Jesus is in our spirit. Nandyan siya. Alam mo, naalala ko yung sinabi ni Bishop Balana, noong siya ay namatay.
Si Bishop Baleana, kilala ninyo, sa Christ to the Orient. Namatay siya. Ilang araw siya na, dyan sa Immaculate Conception, wala siya. Nakausap niya face to face ang Panginoong Jesus. Ang unang tinanong ng Panginoong Jesus sa kanya, what have you done with Jesus? Ano ang ginawa mo kay Jesus sa buhay mo? What have you done with what God gave you? Isang araw, sa Bema Seat of Christ, makakaharap natin ang Panginoon. Anong ginawa mo kay Jesus? Itinago mo lang siya sa espiritu mo. Nakarating ka sa langit kasi may Jesus ka pero ang ginawa mo kay Jesus, itinago, ni hindi man nagningning, ni wala mang natulungan kahit isang kaluluwa, ni wala mang nadala sa Panginoon kahit asawa, hindi nadala. Ay, nakakalungkot naman yun. Amen? Pinatunayan ni Maria na siya ay aliping nakatali sa Panginoon. Bakit alipin? Kung ano ang sabihin ni God, dun tayo. Amen? Kung ano ang tama. Kahit alam natin, hindi natin alam kung ano ang kalalabasan noon. Basta sinabi niya, sigurado tagumpay ka. Amen. Okay. Next. Pambihirang babae. She is a remarkable woman. Lubos na pinaglingkuran ang Diyos sa pinakamataas na antas ng pagsuko. He fully served God to the highest level of yieldedness. Amen. To a point na kahit masaktan siya. Amen. Nagsimula siya sa pagsilang kay Jesus, sa pagpapalaki sa Kanya, sa pagsuko sa Kanya. Imagine mo, anak kita, ngayon ako ang susuko sa iyo. Kasi ikaw ang aking tagapaglikha. Amen. Kaya never na tinawag ni Jesus na mother si Mary. Ang tawag niya woman. Why? Because Jesus is the creator and Mary is the creation. The creator, the creator. Diba? Okay. Siya, sa pagdanas ng masidhing dalamhati sa krus, nung ipinapako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung kayo ang nanay ni Jesus, nakita nyo yung kalunos-lunos na itsura ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, noong siya ay pinapahirapan at ipinako. Kung ikaw ang nanay ni Jesus, ano kaya ang damdamin mo? Nakita lahat yon ni Maria. Amen? Sa pagtanggap sa banal na espiritu sa Pentecost. Amen? Next verse. Pinagpala siya sa babaeng lahat. Bagamat nagtiis sa pagtagos ng tabak ng salita ng Diyos sa kanyang puso. A sword will pierce your soul also. Ang naisin niya mula sa simula pa lamang ay nakamit niya. Ano yon? Matalik na relasyon kay Kristo. Nabot niya ito hindi sa pamamagitan ng pagkontrol kay Jesus, kundi sa pagsuko sa Kanya. Kung ang ating desire ay magkaroon tayo ng intimacy sa ating Panginoong Jesus, isuko natin ang kontrol sa ating buhay. Amen? Amen. Marami sa atin, tayo ang nagkokontrol ng buhay natin. Hindi tayo tumatalima kung saan ni God gusto tayong dalhin. Amen? At ito ang nagiging balakid kung bakit hindi na ipapakita, hindi nakakapagpasiklab ang Diyos sa buhay natin. Hayaan mo na ang buhay mo, ibigay mo kay Jesus at tignan mo ang kamay ng Diyos na magpasiklab sa buhay mo. Sinasabi ko ito dahil nararanasan ko. Amen? Okay. Amen. Ang hamon ko sa iyo, maaari ka bang maging katulad ni Maria? Kung ikaw ay lalaki, hindi ko sinasabing Maria ka. Ang sinasabi ko ay, yung puso, yung pagtalima, yung pagsuko ni Maria sa Panginoong Jesus. Amen? At yan, brothers and sisters, ay nangangailangan ng kababaang loob. Amen? Hindi ka susuko kung sa tingin mo mas magaling ka. Parang si Miriam Defensor, ano ang sabi niya? Si God is not a performer, as an excellent performer. Hindi siya naniniwala na may Diyos. Paano mo naman ibubuting maging presidente ang walang Diyos? Di ba? Sa halalan na ito, huwag niyong kalilimutan na kayo ay tagasunod ni Kristo.
ang sundan ninyo at ilagay ninyo sa pwesto ay yung gusto ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Kailangan morally upright. Amen. At huwag na huwag kayong hindi boboto. Responsibilidad ng isang Kristiyano ang bumoto. Amen? Amen po. Yan din ay pagsuko sa nag-govern sa atin in the natural. Amen? Praise the Lord. May natutunan ba kayo? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Alam nyo, kung nais natin na magpasiklab ang Panginoon sa buhay natin, isuko natin ang ating buhay kahit ito ay mahirap at masakit. Amen? Mahirap man at masakit man, pag sa Panginoon ka numusuko, walang walang bale. Amen? So tayo po ay tumayo, tayo ay manalangin. Sundan ninyo ako sa isang deklarasyon. Aming Diyos na nasa langit, maraming salamat sa iyong salita na aking narinig. Tulungan mo ako, Ama, sabihin mo mula sa iyong puso, na isuko ang aking buong buhay sa Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naniniwala ako, mararating ko ang aking layunin, maging matalik kay Jesus at maging kawangis niya. Alisin mo po ang mga desire ko na i-control ang Panginoong Jesus sa buhay ko. Maraming salamat sa iyo, Ama. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa hapon pong ito, tayo alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Mag-communion po tayo. Yung mga ushers, pakidala nga ang ano-ano. Inibig kita tunay.
tibay na muong at ang kapagligtas. Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila naman, maburit magsambay, karapat dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alay. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailanman. Amen. Matthew 26:26. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Tas natin ang tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya yon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Bago nyo kainin yon, makinig muna kayo sa akin. Ang pagkukommunion ay hindi lamang natin inaalala, kundi nananampalataya tayo na ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan upang magkaroon tayo ng kagalingan. Amen? Sa ating sugatang puso, sa ating katawan. Kung may sakit ka sa dugo, meron kang sakit sa litin, meron kang bara sa mga veins mo. Amen? Panampalatayanan mo na pagka ito ay kinain mo, ay dadaloy ang kagalingan ni Jesus sa buhay mo. Amen? Kung meron kang sakit at paulit-ulit, believe that the Lord will perfect your healing. Sabi sa Psalm 138 verse 8, I will perfect those things that concerns you. Amen. Gaganapin niya. Hanap buhay mo, relasyon mo sa pamilya mo, mga anak mo, kagalingan mo. God can heal everything. Relationships, body. Amen. He can cleanse your blood. He can cleanse your body. He can melt tumors. Amen. In your breast, in any part of your body. Amen. Because He is Lord. Amen. So, kainin po natin ang tinapay. Salamat, O Diyos. Salamat. Ang ubas ay simbolo ng dugo ni Jesus. Ibinuhos para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Amen. Whenever we repent of our sins, the blood of Jesus will cleanse us to the uttermost. Amen. So, ang dugo ni Jesus ay protection. Amen? Pwede ninyong i-apply ang dugo ni Jesus sa inyong asawa, mga anak, mga apo, kung sila ay pumapasok. Balutan ninyo sila ng dugo ni Jesus, sapagkat ang diablo ay takot sa dugo ni Jesus. Amen? At itong simbolo na ito ng dugo ni Jesus ay buhay. Amen. Ito ay ibig sabihin dahil sa kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang nilinis ang ating kasalanan, nilinis ang ating katawan, nagbigay ng protection sa atin. Amen? Kundi ito ay simbolo ng buhay ng Diyos. Ganap at kasiyasiya. Sa pagtanggap natin nito, tanggapin natin ang buhay ni Jesus. The Zoe kind of life. Ganap at kasiyasiyang buhay. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay yon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipan. Ano yung tipan? Covenant of peace. Amen. Nothing missing, nothing broken. Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Amen? So, mula noon hanggang ngayon, hindi pa umiinom si Lord nito, hinihintay niya tayo. Amen? Inumin natin ang ubas. Hallelujah. Father, I receive my healing. Lord, tinatanggap namin lahat ng binayaran mo sa krus
ng Kalbaryo, tinatanggap namin kagalingan, kayamanan, buhay na ganap at kasiyasiya. In Jesus' name, Amen. Amen. So ngayon, it's receiving time. Pwede na po tayo makaupo mga kapatid.